na hindi niyo na po kami mahal. Sa iba't ibang parte ng mundo napunta. Never namin naranasan. Magkasama-sama kami sa isang bubong na matulog. Nagkahiwa-hiwalay man sa loob ng 38 taon. Honestly, hindi ko kilala yung mga kapatid ko. Pagtatagpuin na sa kauna-unahang pagkakataon. Nagmamahal kapamilya. Mabuhay po mga kapamilya dito sa Pilipinas at syempre sa lahat ng kapamilya natin saan man sa mundo. Nandito po ako ngayon sa Villa Concepcion sa Bulacan at magiging espesyal po ang lugar na ito ngayong hapon. Kaya dapat nakatuto kayo. Pero bago ang lahat, magtatanong lamang ako dito sa mga taga Villa Concepcion. Ano pong pangalan nila? Si Lumen po, Lumen, oho. Matanong ko nga ho, ilan ho kayong magkakapatid? 12 po, patay po ang isa. 12? Anong pakiramdam ng may malaking pamilya? Masaya po, lalo na pag nagkasama-sama kami every weekend. Minsan sama-sama pa kayo? Opo. Eh, anong pakiramdam pag magkakahiwalay kayo? Nasubukan nyo na ba yun? Eh, malungkot po. Malungkot po pag hindi kami nagkasama-sama. Lalo na po nung nag-asawa ko, di nagkahiwa-hiwalay kami. Pero pag weekend, nagsasama-sama ulit. Alam niyo po, Aling Lumen, yung kapamilya po natin, na si Rex Pamadico, meron din po siyang 11 mga kapatid. Pero ni minsan daw sa kanyang buhay, hindi niya nakitang magkakasama ang kanyang pamilya. Kaya naman ho pangarap ni Rex, sa sana daw minsan sa kanyang buhay ay magkasama-sama naman daw sila kahit isang araw lang. Matupad kaya ang kanyang pangarap? Panoorin po ninyo. May mga araw sa buhay ng tao na akala mo hindi na darating. Pero parang isang himala na matutupad ang matagal mo nang hinihintay na pangarap. Rex! Ang nanay! Hindi ka na, Rex. Nakakaya sa siyang kora mo. Tama na. Tama na. Nay, darating po ba sila Ate Minda? Marami raw ginagawa sa eskwelahan eh. Ang ate Ruth mo, sa susunod na linggo na daw. Ay, kailan kaya tayo magsasama-sama? Lahat ng kuya at ate ko? Oh, Nasing! Kumusta? Ano ba yan? Basa ka na ng pawis. Baka mamaya magkasakit ka naman yan eh. Ano ba naman to? Pagod na pagod ako galing sa construction. Pagkatapos, lugaw lang tong pakakain mo sa akin. Isa yan lang ang nagkakasya dun sa inaabot mo sa akin eh. Oh, magbalik ka muna. Eh, kung gusto mo, ikukuha kita ng sardinas sa tindahan. Sandali lang, ha? Una. Nagastos ka pa. Siguro 38 years, never namin naranasan na kumain kami sa isang hapagkainan o nagkasama-sama kami sa isang bubong na matulog. Hindi kami nagkasama magkakapatid. Although 11 kami, hindi namin naranasan yung normal na nangyayari sa isang pamilya na magkasama magkakapatid. Huwag na.
Nay, bakit niyo po mahal ang tatay? Ano bang tanong yan? Natural. Mahal ko ang tatay niyo. Asawa ko at ama ninyo. Bakit hindi ko po nararamdaman yung pagmamahal niya sa atin? Lex, ano bang pinagsasabi mo? Alam ko, masama ang loob ninyo sa tatay niyo magkakapatid. Alam ko, nagtatampo kayo sa tatay ninyo. Kasi ang akala ninyo, ang tatay ninyo ang may kagustuhan na maipaampon kayong lahat. Hindi niyo maintindihan ngayon pero darating ang araw maiintindihan niyo din. Nay, ipapaampon niyo po ba ako? Sige po kayo. Pang pinampon niyo po ako. Wala na po kayong katulong magpatulog kay Chari. Wala na po kayong katulong sa gawaing bahay. Tsaka wala na po kayong kausap. Tuminintay niyo po si tatay. Bakit? Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa tuwing nakikita kayong magkakapatid na umaalis na lahat? Wala lang kami magawa ng tatay niyo Sana may pinag-aralan kami para hindi na namin kayo pinapaampon. Pero alam mo, sa tuwing makikita ko yung larawan ng ate Mel mo, nung sinasabitan ko siya ng medalya ng graduation, kasaya-saya ko. Sinasabi namin ng tatay niyo, tama ang desisyon namin. Walang gabi na hindi ko ipinagdasal na sana magkasama-sama tayong muling magpapamilya. Kahit isang araw lang, makumpleto tayo. Kahit minsan lang. Nay, hayaan niyo po. Gagawin ko po lahat para magsama-sama tayo. Tay, anong gagawin natin dito? Ayaw mo magpaampon, di ba? Pag hindi ka nakapag-aral, magiging katulad mo ako. Construction worker. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na. Nakikita mo yung mga batong yan? Lipat mo yan dito sa kabila. Ano? Katunga ka pa dyan. Ilos na! Ano? Ano yan? Bakit pa isa-isa? Paano tayo matatapos niyan? Damihan mo! Sige, kilos! Hindi tayo kakain hanggat di ka nakakarami. Ayaw pa ampun, ha? Saan naman ang buhay-buhay niyo rito? Rex, ang tita-pit mo? Mano ka sa tita-pit mo? Ang laki na pala, ang gwapo. Ang bait ang tita-pit mo. Kasing bait ang asawa niya, si Banong. Hubing naman, ito na. At malaki ang bahay nila sa Batangas. Si Tita Pit po ba ampun sa akin? Sandali lang po. Rex, alam ko masama ang loob mo sa amin ng tatay mo. Tay, hindi po. Di ba? Kaya niyo lang
po ako pinapaampon dahil gusto niyo po kami makapag-aral. Pagkaroon ng magandang bahay. Pagkaroon ng trabaho. Di ba yun po yung dahilan? Kaya niyo po kami pinapaampon? Pinapaampon namin kayo ng tatay ninyo. Kasi mahal namin kayo. Ay, sana hindi niyo na po kami mahal.